Mama! May kumakanta sa labas. Ang boses ni Karina ay ay sinliit ng sinulid, halos malunod sa makapal at malagkit na hangin ng gabi. 3 araw pa lang ang nakakalipas mula nang ilibing nila si Daniel. Pero ang amoy ng sampagwita at kandila ay nanunuot pa rin sa bawat sulok ng bahay. Nakikipag-agawan sa tapang ng kapeng barako na inihain para sa mga huling bisita ng pasyam. Pagod na si Juliana. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi maalis-alis. At ang tanging gusto niya ay ang yakapin ang kanyang anak hanggang sa sila'y parehong makalimot kahit isang gabi lang. "Tulog na, anak," halos pabulong niyang sagot habang marahang hinahaplos ang buhok ng bata. "Guni-guni mo lang yon, pero narinig ko, Mama." Pagpupumilit ni Karina. Ang mga mata nitong bilog ay nakatitig sa bintanang nakasara. Parang lullaby, pero baliktad. Nanuyo ang lalamunan ni Juliana. Baliktad? Anong ibig sabihin ng isang bata sa salitang yon? Baka ang ibig sabihin ay sintunado. Siguro ay may nagkakaraoke lang sa kapitbahay. O may naglalakad na lasing sa eskinita. Itinikom niya ang kanyang mga mata. Pilit na iwinaksi ang mga kung ano-anong pumapasok sa isip. Gabi na. Normal na lang namang na may mga naririnig na kung ano-ano. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Inayos niya ang kumot sa kanilang dalawa. Ang isip ay lumilipad sa mga alaala. Sa tawa ni Daniel, sa init ng mga kamay nito, sa paraan ng pagtimpla nito ng kape para sa kanya tuwing umaga. Napatingin siya sa maliit na altar sa tabi ng kama. Sa kanilang litrato noong kasal, nakangiti at walang kamalay-malay sa hinaharap. Sa isang iglap, halos hindi na niya makilala ang babae sa larawan. Tila ibang tao na iyon, isang taong nabuhay sa ibang panahon. Napahinto siya sa paghinga. Isang tunog na pamilyar, isang tunog na hindi niya dapat naririnig. Dahan-dahan niyang nainikot ang kanukod bahit daang ang kanyang ulo patungo sa madilim na sulok ng kwarto. Doon nakatayo ang tumba-tumba. Ang paboritong upuan ni Daniel. Ang upuan kung saan ito huling umupo bago sila dalhin sa ospital. Ang upuan na hindi ginalaw ni Numan mula noon. Walang tao, walang hangin na pumapasok mula sa bintana, pero umuugoy ito. Isang marahan, ritmikong ugoy. Krk. Para bang may hindi nakikitang bigat na nagpapakilos dito. Ramdam ni Juliana ang pag-akyat ng lamig mula sa kanyang batok, ang paninindig ng kanyang mga balahibo. Hindi ito guni-guni. Hindi ito imahinasyon ng isang pagod na isipan. Ito ay totoo. Ang tunog, ang paggalaw, parehong totoo. Niyakap niya si Karina ng buong higpit. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Ang tanging nagawa niya ay ang ipikit ang kanyang mga mata at magdasal ng paulit-ulit sa kanyang isipan. "Daniel, ikaw ba yan? Patahimikin mo na kami. Parang awa mo na." Huminto ang pag-ugoy. Ang katahimikan na pumalit ay mas nakakabingi, mas nakakatakot kaysa sa tunog kanina. Nanatili silang magkayakap sa dilim, nagpapakiramdaman. Si Juliana ay hindi nangangahas na gumalaw. Bawat kaluskos sa labas, bawat huning ng kuliglig ay tila isang banta. Ilang minuto ang lumipas. Walang nangyari. Marahil ay tapos na. Marahil ay nagpaalam lang si Daniel.
Marahil, dahan-dahan kumalas sa yakap si Karina. Umupo ito sa kama. Tumingin ito hindi sa kanya, kundi sa madilim na sulok kung saan nakatayo ang tumba-tumba. Sa lugar kung saan wala namang tao. Ngumiti ang bata. Isang maliit, halos hindi mahahalata na ngiti. At sa gitna ng nakakabinging katahimikan, itinaas ni Karina ang kanyang maliit na kamay at kumaway ng marahan. "Huwag po," bulong niya sa dilim. Natutulog na si Mama. 2 gabi pa ang lumipas. 2 gabing walang tulog. 2 gabing puno ng mga bulong na tila nanggagaling sa dingding, ng mga aninong gumagalaw sa dilim kapag hindi ka nakatingin, at ng nakakakilabot na himig na bigla na lang maririnig ni Juliana mula sa wala. Hindi na niya kaya. Ang takot ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang buong pagkatao, at mas natatakot siya para kay Karina. Ang kanyang anak ay palaging matamlay, palaging nakatitig sa kawalan, at kung minsan ay nakikipag-usap sa isang kaibigang hindi niya nakikita. Sa 5 gabi, habang hinahalo ang lugaw na halos hindi naman nila kakainin, nanginginig na kinuha ni Juliana ang kanyang telepono. May isang tao na lang siyang malalapitan. Isang taong may malaki silang utang na loob. "Eliza," basag ang boses niya nang sagutin ang tawag. Kailangan ka namin." Walang pag-aalinlangan sa kabilang linya. "Papunta na ako." Si Eliza ay dumating na parang isang sagot sa dasal. Dala ang isang bayong na puno ng mga pinatuyong dahon, ugat at maliliit na bote ng langis. Dati siyang nurse, pero tinalikuran niya ang ospital para yakapin ang tradisyonal na panggagamot ng kanyang lola. Mayroon siyang aura ng kapanatagan, isang kalmadong presensya na pansamantalang nagbigay ng kaunting ginhawa sa nababagabag na puso ni Juliana. Ngunit pagpasok pa lang ni Eliza sa loob ng bahay, bahagya itong napahinto sa may pintuan. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. "Ang bigat dito sa loob," sabi niya sa mahinang boses. Ang mga mata ay nilibot ang sala. Malagkit ang hangin. Niyakap ni Juliana ang sarili. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, te." Pinuntahan muna ni Eliza si Karina, na tahimik na naglalaro ng manika sa sahig. Lumuhod siya sa harap ng bata at nginitian ito. "Kamusta ka, munting bulaklak?" Malambing niyang tanong. Walang naging tugon si Karina. Tumingin lang ito sa kanya na parang hindi siya kilala. Kumuha si Eliza ng isang maliit na bote ng langis mula sa kanyang bayong. Ipinatak sa kanyang daliri at marahang ipinahid sa sentido ng bata. Isang kilos na puno ng pag-aalaga. Isang sandali ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. "May kasama kayo dito," sabi ni Eliza habang tumatayo. Ang muka ay seryoso na. "Hindi ito ordinaryong ligaw na kaluluwa. Kailangan natin siyang paalisin." Pumunta si Eliza sa kusina at kumuha ng isang platito ng asin. "Simple lang muna ang gagawin natin," paliwanag niya. "Pagpag, pangtaboy. Minsan, sapat na ito para ipaalam sa kanila na hindi sila pwedeng manatili." Nagsindi siya ng isang puting kandila at inilagay sa gitna ng sala. Nagdasal siya ng pabulong, mga salitang Latin na natutunan niya sa kanyang lola. Pagkatapos, kumuha siya ng isang kurot ng asin at lumakad patungo sa pintuan. "Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo," bulong niya habang sinasaboy ang asin sa may paanan ng pinto. Sino mang nilalang na hindi galing sa liwanag ay hindi maaaring pumasok dito. Ngunit sa sandaling tumama ang asin sa sahig,
Isang malamig na hangin ang biglang umihip. Ngunit hindi ito galing sa labas. Hindi ito galing sa bintana. Ang hangin ay nanggaling mula sa loob ng bahay. Mula sa madilim na pasilyo patungo sa mga kwarto. Isang hangin na may dalang amoy. Amoy ng lupa at amoy ng bulaklak ng kalachuchi. Put, namatay ang kandila. Napatanga si Elisa. Napatingin siya sa kandilang umuusok pa. Pagkatapos ay sa madilim na pasilyo. Naramdaman ni Juliana ang pagtayo ng lahat ng buhok sa kanyang katawan. Walang kalachuchi sa kanilang bakuran. Bigla, may naririnig silang kaluskos mula sa itaas. Mga yabag. Napakabagal, napakabigat, na parang may naglalakad sa sahig na gawa sa kahoy sa ikalawang palapag. Imposible. Silang tatlo lang ang nasa bahay at lahat sila ay nasa baba. Sino yan? Nanginginig na tanong ni Juliana. Hindi sumagot si Eliza. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa hagdanan. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pag-aalala na ngayon lang nakita ni Juliana. Ang kumpiyansa niya kanina ay naglaho na. Pinalitan ng isang bagay na mas malalim, pagkabahala. Lumakad si Eliza patungo sa mesang pinaglalaruan ni Karina kanina. Iniwan ng bata ang kanyang mga pangkulay at papel. May isang pirasong papel na nakahiwalay sa iba. Isang guhit. Kinuha ito ni Eliza. Ipinakita niya ito kay Juliana. Ito ay guhit ng isang bata. Isang stick figure na babae. At sa tabi nito ay isa pang stick figure. Pero kakaiba. Mas matangkad ito. May mahahabang braso na halos sumayad sa lupa. At ang mukha nito ay blanko. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Ang nakakakilabot na figurang ito ay nakahawak sa kamay ng batang babae. At sa ilalim ng larawan, isinulat ni Karina sa paraang paunti-unti at hindi perpekto ang isang salita: maniningil. Ikasyam at huling gabi ng pasyam. Ang bahay ay napuno muli ng mga kaibigan at kamag-anak, ng amoy ng nilagang manok at ng mga bulong ng dasal para sa kaluluwa ni Daniel. Ngunit para kay Juliana, ang mga dasal ay tila walang saysay. Ang kanilang problema ay hindi isang kaluluwang kailangang ihatid sa kabilang buhay, kundi isang bagay na gustong manatili sa mundo ng mga buhay. Nang makaalis na ang huling bisita, naiwan silang tatlo sa katahimikan. Si Karina ay mahimbing na natutulog sa sofa, isang bihirang kapayapaan sa mga nagdaang araw. Ang sagot ay wala sa labas, Jules, sabi ni Elisa habang tinitipon ang mga platitong ginamit. Nandito sa loob, sa pamilya nyo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Juliana. Pamilya. Ang isip niya ay agad na napunta hindi kay Daniel, kundi kay Ramon, ang tunay na ama ni Karina. Isang lalaking halos anino na lang sa kanilang alaala, na bigla na lang naglaho bago pa man isilang ang bata. Iniwan lang nito ang ilang gamit na nakatago sa bodega. Mga bagay na hindi na nila binuksan pa. Ang mga gamit ni Ramon, halos pabulong, na sabi ni Juliana. Nagkatinginan sila ni Eliza. Sa isang iglap, pareho na sila ng iniisip. Ang bodega ay maliit at masikip, amoy alikabok at mga lumang alaala. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo, nakita nila ang hinahanap. Isang maliit na baul na gawa sa maitim na kahoy. Walang susi. Pinilit nilang buksan ito gamit ang isang lumang kutsilyo. Ang bawat tunog ng pag-aalingas-ngas ng metal sa kahoy
ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Sa wakas, bumukas ito. Walang ginto o anumang mamahaling bagay sa loob. Ang una nilang nakita ay isang lumang libro. Ang pabalat nito ay yari sa balat ng hayop at ang panali ay halos maputol na. Nang buksan ito ni Eliza, pareho silang napakunot noo. Ang mga nakasulat ay hindi ordinaryong letra, kundi mga kakaibang simbolo. Parang mga alon, mga patalim at mga tuldok. Baybayin. Sa ilalim ng libro ay may ilang piraso ng parang mga batong itim. Matigas, kulubot at may kakaibang amoy ng lupa at pampalasa. Luyang itim. Kinikilabutang sabi ni Eliza. Pangontra pero minsan pangtawag din. At sa pinakailalim ng baul, may isang bagay pa. Isang kinakalawang na hair clip na may kupas na bulaklak na plastic. Dinampot ito ni Juliana. Biglang may isang alaalang sumagi sa kanyang isipan. Isang malabong imahe ni Ramon, nakangiti habang isinusuot ang hair clip na iyon sa buhok ng isang pamangkin. Maraming taon na ang nakalipas. Isang ama na hindi man lang nakilala ng sarili niyang anak. Isang ama na nag-iwan ng isang baul na puno ng mga misteryo. Tok! 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 Sabay silang napahinto sa paghinga. Ang tunog ay nanggaling mula sa aparador na nasa likod nila. Isang lumang aparador na puno ng mga lumang damit. Hindi mabilis, hindi malakas, pero malinaw at sadya. 3 katok. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Walang sino man ang gumalaw. Naghintay sila. Katahimikan. Baka daga lang, sabi ni Juliana. Pero kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang sinabi. Tumango si Eliza. Kahit halata ang takot sa kanyang mukha. Dahan-dahan, ibinalik niya ang kanyang tingin sa baul, sa libro. Ito ang sentro ng lahat. Ito ang susi. Itinaas niya ang kanyang kamay. Balak na kunin itong muli para suriin. Sa sandaling dumampi ang dulo ng kanyang daliri sa tuyong balat ng libro. Namatay lahat ng ilaw. Isang ganap na kadiliman ang bumalot sa kanila, na sinabayaan babayan ng isang matinis na tunog mula sa mga bumbilyang pumutok. Napasigaw si Juliana. Naramdaman niya ang kamay ni Eliza na humawak sa kanyang braso. At sa gitna ng dilim at ng kanilang nagahalong takot, narinig nila ito. Ang himig. Ang sintunadong lalabay. Ngunit hindi na ito nasa labas. Hindi na ito nanggaling sa kabilang kwarto. Nasa likod nila. Ang ilaw ay bumalik kasabay ng isang nakakayanig na pagyanig ng buong bahay. Na tila isang higanting huminga ng malalim. Ang himig, nawala na. Ang presensya sa kanilang likuran, naglaho na. Ngunit ang takot ay naiwang nakatanim sa kanilang mga buto. Nanginginig na pinulot ni Eliza ang libro mula sa sahig. Pinagpagan niya ito. Ang mga daliri ay nanginginig. Hindi ko ito mabasa. Pag-amin niya, ang boses ay puno ng pagkabigo. Masyadong luma ang mga simbolo. Kailangan natin ng tulong. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ni Juliana. Ang nag-iisang natitirang tulay sa nakaraan ng kanilang pamilya. Si Lolo Kenneth. Kinabukasan, araw ng linggo, nagtungo sila sa kabilang baryo. Sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy na tila niluma na ng panahon. Dito nakatira si Lolo Kenneth, kapatid ng lola ni Ramon.
Ang amoy ng Vicks Vaporub at ng pinakuluang dahon ng bayabas ang sumalubong sa kanila sa pintuan. Si Lolo Kenneth ay isang payat na matanda. Ang balat ay kulubot na parang pasas, ngunit ang mga mata ay matalas pa rin. Pinatuloy sila nito ng may ngiti, inalok ng biskwit at mainit na tubig. Isang tipikal na lolo, mabait at magiliw. Ngunit nagbago ang lahat nang ilabas ni Eliza ang mga laman ng baul. Ang libro, ang luyang itim. Ang ngiti sa mukha ni Lolo Kenneth ay naglaho na parang binura. Napalitan ito ng isang itsurang hindi pa nakikita ni Juliana sa kanya dati. Isang malalim, primal na takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinuturo ang libro. Saan ninyo nakuha yan? Sa baul po ni Kuya Ramon, sagot ni Juliana. Tinulak ni Lolo Kenneth ang mga gamit palayo sa kanya, na para bang ang mga ito ay may dalang sakit na nakakahawa. Bumagsak ang isang piraso ng luyang itim sa sahig, gumulong at huminto sa paanan ng isang lumang aparador. Hindi ito pinansin ng matanda. Ang bata, si Karina, nanginginig ang boses ng matanda. May mga kakaiba ba kayong napapansin sa kanya? Tumango si Juliana. Ang lalamunan ay tila may bara. Kinakausap niya kung sino at may isinulat siyang pangalan. Maniningil. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang matinis na tunog ang pumuno sa maliit na sala. Tihing! Sabay-sabay silang napalingon sa isang malaking grandfather clock sa sulok. Puno ito ng agiw. Ang mga kamay ay matagal nang huminto sa 3:00. Imposibleng tumunog. Ngunit tumunog ito. Isang beses. Isang huling babala. Napayuko si Lolo Kenneth. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Nagsimula na nga, bulong niya. Pag-angat niya ng tingin, ang mga mata niya ay puno ng luhang hindi tumutulo. Makinig kayo sa akin ng mabuti dahil minsan ko lang itong sasabihin. Ang bagay na nasa bahay ninyo, hindi yan multo. Hindi yan demonyo na pwedeng itaboy ng dasal. Huminga siya ng malalim. Isa yang panata, isang utang, at si Karina ang kabayaran. Napatayo si Juliana. Ano pong ibig niyo nung sabihin? Noong mga bata pa kami, pagsisimula ng matanda, ang boses ay tila galing sa napakalayong lugar. May kumalat na salot sa baryo natin. Namatay ang mga kalabaw. Nalanta ang mga pananim. Nagkasakit ang mga bata. Isa na doon ang kapatid ni Ramon. Desperado na ang lahat. Si Ramon, pagpapatuloy niya, ay may kaalaman na hindi namin naiintindihan. Isang gabi, pumasok siya sa gubat at gumawa ng isang kasunduan sa isang nilalang na tagapagbantay doon. Kapalit ng kaligtasan ng buong angkan at ng baryo, ipinangako niya ang isang kaluluwa mula sa kanyang dugo, ang unang anak ng susunod na henerasyon. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Juliana. Ang maniningil, sabi ni Eliza, na sa wakas ay naiintindihan na ang lahat. Ang taga-kolekta ng utang, tumango si Lolo Kenneth. Hindi ito masama sa paraang naiisip ninyo. Sumusunod lang ito sa kasunduan at may taning ang paniningil niya. 40 araw. Sa loob ng 40 araw mula nang mamatay ang asawa mo, Juliana, ang kaluluwa niya ay nagsisilbing harang, isang bantay sa inyong tahanan. Pero sa ika-40 araw, sa pagtatapos ng 9, tuluyan na siyang aalis. Ang pinto ay magiging bukas na bukas at kukunin na niya ang bata. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi.
40 araw, 15 araw na ngayon. Mayroon na nanalang silang 25 araw. Nang walang imik, tumayo si Lolo Kenneth at nagtungo sa kusina. Narinig nila ang kalansing ng takure at ang tunog ng paghihiwa. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya dala ang 3 tasang umuusok. Sa labat, mainit na tiyaang luya. Isang kilos ng isang matanda na sumusubok kumapit sa normalidad sa gitna ng isang bangungot. "Lolo, tulungan niyo po kami." Pagmamakaawa ni Juliana. "Basahin ang libro. Siguradong may paraan para labanan ito." Umiling si Lolo Kenneth. Ang mga mata ay puno ng takot. "Hindi ninyo naiintindihan. Ang paglaban sa kanya ay paglabag sa kasunduan. Ang galit niya ay hindi lang sa inyo mapupunta." Itinuro niya ang bintana patungo sa mga kabahayan sa labas. "Itapon niyo ang libro. Ibigay niyo ang bata," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na sa takot. "Kung hindi, lahat tayo dito sa barangay madadamay." Iniwan nila ang bahay ni Lolo Kenneth na may dalang bigat na mas matindi pa kaysa noong dumating sila. Ang babala ng matanda ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan habang binabagtas nila ang madilim na daan pabalik. Ibigay ang bata. Isuko si Karina para sa kaligtasan ng nakararami. "Hindi," mariing sabi ni Juliana. Binasag ang katahimikan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang kandungan. "Hindi ko ibibigay ang anak ko." Tumingin sa kanya si Eliza mula sa manibela at sa liwanag mula sa dashboard, nakita ni Juliana ang isang bagong determinasyon sa mga mata ng kaibigan. Hindi na ito ang dating nurse na tumatakas sa isang pagkakamali sa nakaraan. Hindi na ito ang herbolaryo na umaasa lang sa mga dahon at dasal. Isa na siyang taong isinandal sa pader at handa ng lumaban pabalik. Kung ganoon, mahinahon ngunit matatag na, sabi ni Eliza. Kailangan nating malaman kung paano. Kinagabihan, sa ika-21 araw, ang kanilang tahanan ay naging isang silid-aralan ng kababalaghan. Inilabas ni Eliza ang isang baul na kanya namang pamana, ang mga libro at tala ng kanyang lola, isang makapal na kwaderno na balot sa katad ang kanyang binuklat. Naglalaman ito ng mga guhit ng mga halaman, mga orasyon at isang chart, isang alpabeto ng mga sinaunang simbolo katabi ng mga katumbas nito sa modernong Tagalog. Ang susi sa pagbabasa ng baybayin. Habang si Juliana ay nagbabantay sa natutulog na si Karina, si Eliza ay nagsimulang magsalin. Letra sa letra, simbolo sa simbolo. Ang proseso ay mabagal at nakakapagod. Ang bawat salitang nabubuo mula sa talaarawan ni Ramon ay tila isang piraso ng isang mas malaki at mas nakakatakot na palaisipan. Araw 3. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya. Hindi siya humihingi ng dugo. Ang gusto niya ay pangako. Araw 7. Ang luyang itim. Hindi ito pananggap. Ito ay pambukas. Dito na pahinto si Eliza. Pambukas. Anong ibig sabihin nun? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga mata ay nanlalaki sa bawat pangungusap na kanyang nabubuo. Binubuksan nito ang belo. Pinapayagan kang makita ang hindi nakikita. Ngunit sa pagbukas mo ng iyong mga mata sa kanilang mundo, binubuksan mo rin ang pinto ng iyong kaluluwa para sa kanila. Gagawin kang parola sa gitna ng karagatan ng mga kaluluwa. Lalapit sila sa iyong liwanag. Lalapit siya.
Isang malamig na hangin ang dumampi sa batok ni Eliza. Napahinto siya, nakiramdam. Tahimik ang bahay. Tanging ang tunog lang ng bentilador at ng kanyang paghinga ang maririnig. Ngunit may naramdaman siya. Isang presensya. At pagkatapos, isang bigat. Isang kamay ang marahang pumatong sa kanyang balikat. Isang kamay na hindi niya nakikita. Isang kamay na nagyayelo sa lamig. Napasinghap si Eliza. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan, hindi makagalaw. Gusto niyang lumingon, pero ang takot ay tila isang tanikalang gumagapos sa kanya. Ramdam niya ang lamig na unti-unting gumagapang mula sa kanyang balikat, pababa sa kanyang likod. Nilalamon ang lahat ng init sa kanyang katawan. Tumagal lang ito ng ilang segundo, ngunit para sa kanya, ito ay isang walang hanggang bangungot. At tulad ng bigla nitong pagdating, bigla rin itong nawala. Nanginig si Eliza, pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Alam ng nilalang na iyon, alam nitong binabasa niya ang mga sikreto. Ate Eliza, napatalon si Eliza sa gulat. Si Karina, nakatayo ito sa kanyang tabi, yakap-yakap ang luma nitong manika. Bakit gising ka pa, Munti? Pilit na ngumiting tanong ni Eliza. Itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Hindi sumagot si Karina. Tumingin lang ito sa libro. Pagkatapos ay sa kanya. Dahan-dahan, inilapag ng bata ang kanyang manika sa ibabaw ng pahina ng talaarawan. Para hindi kanya guluhin, bulong ng bata bago tumalikod at bumalik sa kanyang higaan. Naiwang nakatulala si Eliza. Sinundan niya ng tingin ang bata. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa libro. Nanginginig ang kamay. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalin. Natagpuan niya ang isang talata na tila isinulat ng nagmamadali. Ang mga simbolo ay halos hindi na mabasa. Ang tanging paraan ay ang pagtawag, ang pagtatawag. Kailangan mong alamin ang tunay niyang pangalan. Hindi ang titulo, kundi ang pangalan. At sa ilalim nito, ang huling pangungusap na kanyang naisalin sa gabing iyon. Isang babala na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Huwag bigkasin ang maling pangalan. Bawat pagkakamali ay isang kandado na isinasara niya sa kaluluwa ng bata. Isang linggong halos hindi na sila natutulog, nabubuhay sa kape, tinapay, at sa unti-unting nabubuong pag-asa mula sa mga pahina ng talaarawan ni Ramon. Sa ika-28 araw, sa gitna ng mga nagkalat na papel at mga baso ng malamig ng kape, may natagpuan sila. Isang pangalan na paulit-ulit na binabanggit na nakasulat sa tabi ng mga guhit ng buwan at bituin. Amadya. Ito na siguro, sabi ni Juliana. Ang boses ay pagod ngunit may bahid ng pananabik. Amadya, ang ganda pakinggan. Tinitigan ni Eliza ang mga simbolo. Mukhang pangalan nga. Sabi sa libro, ang pagbigkas sa pangalan ay ang unang hakbang para ipakita sa kanya na alam mo na ang kasunduan, na handa ka nang makipag-usap. Nag-aalangan siya. Ang babala sa huling pahina ay sariwa pa sa kanyang isipan. Bawat pagkakamali ay isang kandado. Kailangan nating subukan, te, sabi ni Juliana. Hinawakan ang kamay ng kaibigan. Wala nang ibang paraan. 12 araw na lang ang natitira. Bago sila magsimula, pumasok si Juliana sa kwarto ni Karina. Ang bata ay naglalaro, ngunit ang mga mata nito ay laging blanko. Ang mga kilos ay laging mabagal. Lumuhod si Juliana sa harap ng anak at hinawakan ang maliliit nitong pisngi. Makinig ka, anak,
Sabi niya, pilit na pinatatag ang boses. May gagawin lang kami ni Ate Elisa mo para guminhawa ka na, para bumalik ka na sa dati. Niyakap niya ito ng mahigpit. Mama will fix this, I promise. Sa sala, gumuhit si Eliza ng isang bilog sa sahig gamit ng asin. Isang sagradong espasyo na magpoprotekta sa kanila. Nagsindi siya ng 3 kandila, isa para sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Tumayo sila ni Juliana sa loob ng bilog, maghahawak kamay. Ang tanging liwanag sa silid ay mula sa mga kandila amala. Ang mga anino nila'y sumasayaw sa dingding na parang mga higanteng nagbabantay. Handa ka na? Tanong ni Eliza. Tumango si Juliana. Kahit ang puso niya ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Uulitin mo ang sasabihin ko, utos ni Eliza. Kailangan nating maging isa sa pagtawag. Pumikit si Eliza. Sa ngalan ng kasunduang binuo sa lupang ito, sa pangalan mo na nakatago sa mga bituin, tinatawag ka namin. Tinatawag ka namin. Inulit ni Juliana, nanginginig ang boses. Amadya, sabi ni Eliza, malakas at malinaw. Amadya, halos pabulong na sagot ni Juliana. Magpakita ka, magpakilala ka, harapin mo kami. Harapin mo kami. Katahimika, isang tibok ng puso, 2, 3, at pagkatapos may nagbago. Ang mabigat at malagkit na pakiramdam sa hangin ay unti-unting gumaan. Ang lamig na nanunuot sa kanilang mga buto ay tila humupa. Tumingin si Juliana kay Eliza. Ang mga mata ay nagtatanong. Ngumiti si Eliza. Ay nima umamada ay isang ngiting pagod ngunit puno ng tagumpay. Nagawa natin, bulong ni Eliza. Tingnan mo. Ang apoy ng mga kandila na kanina'y halos hindi gumagalaw ay nagsimulang sumayaw ng may kasiglahan. Ang hangin ay naging mas malinis, mas magaan. Tila isang mabigat na kumot ang inalis sa buong bahay. Umiiyak sa tuwa si Juliana. Sa wakas, isang sinag ng pag-asa. Ngunit ang kanilang tagumpay ay panandalian. Mula sa bawat sulok ng silid, may narinig silang bulong. Hindi isa, kundi 12-dosenang boses. Nagsasabay-sabay na parang mga tuyong dahong kinakaskas sa semento. Mali, 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 kasabay ng huling salita. Ang bilog na asin sa kanilang paanan ay biglang sumabog palabas, na parang tinamaan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang 3 kandila ay namatay ng sabay-sabay at sa dilim. Isang nakakabinging sigaw ang umaling-aungaw mula sa kwarto ni Karina. Karina! Nagtakbuhan sila patungo sa kwarto. Ang kanilang pag-asa ay naging purong sindak. Itinulak ni Juliana ang pinto. Nakatayo si Karina sa gitna ng kwarto, nakatalikod sa kanila. Ang katahimikan sa loob ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw kanina. Anak, tawag ni Juliana. Ang boses ay basag. Dahan-dahang humarap ang bata. Hindi ito si Karina. Ang mga mata niya, ang mga mata ng kanyang munting anak ay puting-puti. Walang iris, walang pupil. Tanging isang blangkong kaputian na tila nakatingin sa isang bagay na lampas pa sa kanila. Isang nanggiti ang gumuhit sa mga labi nito. Isang nanggiting hindi para sa isang bata. At nang magsalita ito, ang boses na lumabas ay hindi boses ng isang 8 taong gulang. Ito ay malalim, garalgal at sinauna. Isang boses na tila nagmula sa ilalim ng lupa. Malapit na. Uuwi na siya sa akin.
Ang sumunod na linggo ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang bahay ay naging mas malamig, mas madilim. Si Karina ay bumalik sa pagiging tahimik, ngunit mayroon ng kakaiba sa kanyang mga mata. Isang blangkong tingin na tila nakatanaw sa isang lugar na hindi nila abot. Ang pagkabigo ng kanilang ritual ay parang isang malaking sugat na hindi gumagaling. Ang bawat maling hakbang, ayon sa libro, ay isang kandado at ngayon ramdam na ramdam nila ang paghigpit ng kadena sa kaluluwa ng bata. ika-35 araw na, 5 araw na lang. Si Elisa ay halos hindi na umuuwi. Gabi-gabi, nakasubsob siya sa talaarawan ni Ramon. Binabasa itong muli at muli. Naghahanap ng kahit anong maliit na detalye na maaaring nakaligtaan nila. May mali. May kulang. Ang pangalang Amadia ay naroon, ngunit bakit ito naging mali? Ano ang hindi nila naintindihan habang muli niyang binabalikan ang mga pahina tungkol sa pagtatawag? May napansin siya. Isang hindi pagkakapantay-pantay sa pagitan ng 2 pahina. Ang sinulid na nagbubuklod sa libro ay tila mas maluwag sa parteng iyon. Maingat niyang sinuri ang gilid. May bakas. Isang manipis na guhit kung saan ang isang pahina ay marahas na pinilas. Isang pahina ang nawawala. Ang pahinang kasunod mismo ng pagbanggit sa pangalang Amadia. Sino? Tanong niya sa hangin. Tanging 2 tao lang ang nakahawak sa librong ito bukod sa kanila ni Juliana. Ang isa ay si Ramon na matagal nang wala. Ang isa pa, si Lolo Kenneth. Bulong niya sa sarili, kasabay ng pag-akyat ng galit at pagtataka sa kanyang dibdib. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sa gitna ng papalubog na araw, halos palipad-parin ang sasakyan pabalik sa bahay ng matanda. Sumama si Juliana. Ang muka ay isang maskara ng determinasyon at takot. Naabutan nila si Lolo Kenneth na nagdidilig ng halaman sa kanyang bakuran. Nang makita sila nito, ang pandilig ay nabitawan. Ang tubig ay tumapon sa tuyong lupa. Bakit po ninyo ginawa? Walang paligoy na tanong ni Eliza. Ang bawat salita ay may bigat. Anong sinasabi mo, Hija? Pagkakaila ng matanda, ngunit hindi nito kayang salubungin ang kanilang mga mata. Ang libro, sabi ni Juliana. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. May pinilas kayong pahina. Napayuko ang matanda. Ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Hindi ninyo maiintindihan. Halos pabulong niyang sabi. Ipaintindi niyo sa amin, sigaw ni Juliana. Ginawa ko yon para protektahan ang lahat. Sa wakas ay tumingala ang matanda, ang mga mata ay nanlilisik sa takot at desperasyon. Nakasulat doon na ang pagtawag ay hindi pakikipag-usap. Isa iyong hamon. Kapag binigkas ang pangalan, hinahamon mo ang maniningil. At sa bawat maling paghamon, hindi lang ang bata ang nanganganib, kundi pati na rin ang lugar kung saan siya tinawag. Napahakbang paatras si Eliza. Kaya nyo itinago para magkamali kami? Umiling si Lolo Kenneth at sa sandaling iyon, nakita ni Eliza ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang isang taong hindi masama, kundi isang taong ginupo ng sarili niyang takot. Hindi, itinago ko yun dahil may ginawa akong mas sigurado. Huminga siya ng malalim. Kagabi, nagsagawa ako ng sarili kong ritual. Isang lumang ritual ng pagsusuko. Ipinatawag ko siya at formal kong inialay sa kanya ang bata.
kapalit ng kaligtasan ng barangay na ito. Ang mga salita ay parang kutsilyong sumaksak sa puso ni Juliana. Isang pagtataksil na hindi nila sukat akalain. Habang sila ay lumalaban, ang kanilang inaakalang kakampi ay ang siyang nagtulak sa kanila sa bangin. Wala nang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tumalikod sila at iniwan ang matanda na ngayon ay umiiyak ng tahimik sa kanyang bakuran. Pagbalik nila sa bahay, isang bagong katatakutan ang sumalubong sa kanila. Ang amoy. Isang nakakasukang amoy ng kalawang at basang lupa na para bang ang mismong pundasyon ng bahay ay nabubulok mula sa ilalim. Ang hangin ay mas mabigat, mas malagkit. Tila may sakit ang mismong bahay. Naupo si Juliana sa sofa, tulala, talunan. Tapos na ang lahat. Wala nang pag-asa. Bigla, tumahol ng malakas ang mga aso sa labas. Sunod-sunod, galit na galit. Isang babala. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, katahimikan. Lahat ng aso sa buong kalye ay sabay-sabay na tumahimik. Isang katahimikang hindi normal. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Isang katahimikang nagpapahiwatig na may dumating na mas malaki, mas nakakatakot kaysa sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Juliana sa bintana. Hinawi ang kurtina. Sa labas, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakatayo si Lolo Kenneth, nakatingin sa kanilang bahay. Ang mukha niya ay putlang-putla, binabasa ng malamig na pawis. Nandito na siya, bulong ni Juliana. Naririnig ang boses ng matanda sa kanyang isipan. At sa isip niya, narinig niya ang karugtong ng sinabi nito. Isang katotohanang mas masakit pa sa pagtataksil. At tinawag ko siya para sa inyo. Ang bahay ay naging isang kulungan. Ang katahimikan sa labas ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ramdam nila ang presensya sa labas, nag-aabang, nagmamasid, pinalakas ng ritual ng pagsusuko ni Lolo Kenneth. Ika-38 araw, 2 gabi na lang ang natitira. Pagkatapos ng matinding galit, ang dumating ay ang pagtanggap. Hindi di pagsuko, kundi pagtanggap sa katotohanang sila na lang talaga ang lalaban. Walang ibang tutulong sa kanila. Habang si Juliana ay mahigpit na nakayakap kay Karina sa kwarto, bumalik si Eliza sa mesa. Sa talaarawan ni Ramon, ang utak niya ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Kung ang pagtawag sa pangalan ay isang hamon, bakit ito isusulat ni Ramon bilang solusyon? May kulang pa rin. May hindi pa rin sila nakikita. Binalikan niya ang mga salita. Amadia, paulit-ulit niya itong binigkas. Tinitigan niya ang mga simbolo ng baybayin. At doon, sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bumbilya, may napansin siyang isang bagay na hindi niya pinansin noon. Sa itaas at ibaba ng mga simbolo na bumubuo sa pangalan, may mga maliliit na marka, mga kudlit, mga tuldok at kuwit na inakala niyang bahagi lang ng sinaunang pagsusulat. Ngunit nang titigan niya itong mabuti sa tulong ng libro ng kanyang lola, nakita niya kung ano talaga ang mga iyon. Hindi lang sila mga tuldok na nagpapabago ng tunog ng isang katinig. Ang pagkakaposisyon ng mga ito, ang pagkakasunod-sunod, tila may sarili silang lengguwahe. Parang mga nota sa isang piyesa ng musika, isang himig. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Karina noong unang gabi. Parang lullaby, pero baliktad, baliktad. Binaliktad niya ang libro.
Sinubukan niyang basahin ang mga kudlit mula sa kanan papuntang kaliwa. Walang nabuo. Tinitigan niya ulit ito. Halos maduling na sa pagod. Ano ang ibig sabihin ng baliktad? Sa sobrang pagod, ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa dilim ng kanyang isipan, narinig niya ulit ito. Ang himig. Ang sintunadong lullaby na unang narinig ni Juliana. Ang himig na paminsan-minsan ay sinisipol ni Karina kapag tulala. Dinilat niya ang kanyang mga mata. Tumakbo siya patungo sa lumang aparador kung saan nakatago ang iilang gamit pa ni Ramon. Naghalungkat siya. Mga lumang damit. Isang sirang radyo. At sa ilalim ng lahat, isang maliit na photo album. Binuklat niya ito. Mga kupas na larawan ng mga taong hindi niya kilala. At sa huling pahina, isang larawan. Si Ramon, mas bata pa, nakangiti habang karga-karga ang isang bagong silang na sanggol. Isang sanggol na may pamilyar na hair clip sa buhok. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na petsa at isang maikling pangungusap. Ang aking si Amaya. Ili-ili tulog anay. Ang puso ni Elisa ay tumigil sa pagtibok. Ili-ili tutulog anay. Isang lumang hiligaynon na lalabay. Isang kantang pampatulog sa bata. Amaya. Hindi isang pangalan. Isang parirala. Isang bahagi ng kanta. Ang susi ay hindi ang salita, kundi ang himig. Habang ang realisasyon ay unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ting! Isang solong nota ng piano. Mahina, malungkot, ngunit malinaw. Hindi galing sa radyo. Hindi galing sa kapitbahay. Tila galing ito sa loob mismo ng bahay at sa labas at sa lahat ng dako ng sabay-sabay. Ting! Paulit-ulit na parang isang sirang music box. Kinakabahang tumayo si Eliza. Dahan-dahan, sinubukan niyang humimig. Hindi ang pangalang Amadya, kundi ang tono ng kantang Ili-ili tulog anay. Mahina lang, halos pabulong. Sa paghimig niya, tumigil ang paulit-ulit na nota ng piano. Ang buong bahay ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. At pagkatapos, mula sa siwang sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Karina, isang boses ang narinig nila. Hindi na ito ang malalim at garalgal na boses. Ito ay boses ng isang bata. Mahina, nanginginig, at puno ng pagkalito. Sino ka? Ang tanong na iyon, sino ka? Ay hindi isang banta. Ito ay isang tanong ng isang nawawala. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Eliza ang lahat. Hindi sila nakikipaglaban sa isang halimaw. Nakikipag-usap sila sa isang naliligaw na kaluluwa. Ang pagtatawag ay hindi isang hamon. Isa itong paanyaya. Isang pag-alala. 39 na gabi. Ang huling gabi bago ang katapusan. Ang paghahanda nila ay iba na ngayon. Wala nang bilog na asin para sa proteksyon. Wala nang mga dasal para sa pagtataboy. Ang kanilang paghahanda ay nakasentro sa pag-unawa at pagpapatawad. Kinuha ni Eliza ang mga piraso ng luyang itim mula sa baul. Ito na ang oras, sabi niya kay Juliana, na ang mukha ay pinaghalong takot at determinasyon. Ayon sa libro, kailangan natin itong basbasan at ipainom kay Karina. Hindi para protektahan siya, kundi para buksan ang kanyang mga mata. Para makita niya kung sino talaga ang kanyang kausap at para hindi na siya matakot. At ikaw, Jules,
pagpapatuloy ni Eliza, hinawakan ang kamay ng kaibigan. Kailangan mong maging handa. Ikaw ang kakanta. Hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang isang ina. Aawitin mo ang kanta para aliwin siya, para iparamdam sa kanya na oras na para magpahinga. Nanginginig na dinikdik ni Juliana ang isang piraso ng luyang itim. Hinalo sa isang basong tubig. Pumasok sila sa kwarto ni Karina. Ang bata ay nakaupo sa kama, yakap ang manika, nakatitig sa kawalan. Dahan-dahan, ipinainom ni Juliana ang maitim na likido sa kanyang anak. Walang pagtutol. Ininom ito ni Karina na parang ordinaryong tubig lang. Pagkatapos, naupo sila sa sahig ng sala. Magkaharap, hawak ang kamay ng isa't isa, ito hinintay nila. At nagsimula ang pagbabago. Ang hangin sa loob ng bahay ay lumamig ng todo, na para bang binuksan nila ang pinto sa gitna ng isang bagyo ng yelo. Ang kanilang mga hininga ay naging singaw sa hangin. Ang mga anino sa sulok ng mga silid ay tila nagkabuhay, kumapal at umitim, na parang mga manonood na nag-aabang sa isang dula. Narinig nila ang mga pamilyar na tunog, ang kaluskos sa dingding, ang yabag sa itaas, ang bulong mula sa kawalan. Ngunit ngayon, hindi na ito nakakatakot. Ito ay parang isang pagtitipon. Tiningnan ni Juliana si Eliza. Tumango si Eliza. Oras na. Sa gitna ng nagyayelong katahimikan, hinawakan ni Juliana ang kamay ni Eliza. Para sa mga anak natin, bulong ni Juliana. Isang pangako sa pagitan ng dalawang babae. Ang isa ay isang inang lumalaban para sa anak na buhay. Ang isa naman ay lumalaban para sa kapatawaran ng isang batang hindi niya nailigtas. Huminga ng malalim si Juliana at nagsimulang kumanta. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang inuulit niya ang mga salita ng ili-ili, tulog anay, ang kanyang boses ay naging matatag, puno ng isang kalmadong kalungkutan at pagmamahal. Ang himig ay pumuno sa bawat sulok ng bahay, hindi nagtataboy, kundi nagyayakap. Ili-ili, tulog anay, wala diri mong nanay. Sa pag-awit niya, tumigil ang lahat ng kaluskos. Tumigil ang lahat ng bulong. Ang tanging naririnig na lang ay ang malamyos na himig ng isang ina. At pagkatapos, isang tunog ang pumalit sa katahimian. Kirk! Ang pinto ng kwarto ni Karina. Dahan-dahan itong bumukas ng kusa. Hindi isang halimaw ang lumabas. Hindi isang demonyo. Mula sa dilim ng kwarto, isang anino ang humakbang palabas. Ang hugis nito ay maliit, payat at kuba. Isang anino ng isang bata na nanginginig sa lamig. At nang itaas nito ang kanyang ulo, ang mukha nito ay isang blangkong kadiliman, ngunit sa gitna nito ay may dalawang butas na tila mga matang walang katapusang kalungkutan. Ang anino ng bata ay humakbang papalapit. Ang bawat galaw ay mabagal at nag-aalangan. Hindi ito naglalakad, kundi tila gumagapang sa sahig. Hila-hila ang isang hindi nakikitang bigat. Ang lamig sa silid ay mas tumindi, na para bang ang lahat ng init ay hinihigop ng maliit na nilalang na iyon. Napahigpit ang hawak ni Eliza sa kamay ni Juliana, ngunit si Juliana ay hindi natinag. Nagpatuloy siya sa pagkanta. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa anino. Kadto tienda bakal papay, ili-ili tulog anay. Sa bawat salita,
Tila nababawasan ang bigat na dala ng anino. Ito'y unti-unting tumuwid. Hanggang sa ito'y nakatayo na ng tuwid sa harap nila. Nakatingin ito hindi kay Juliana, kundi kay Karina, na ngayon ay nakatayo na rin sa likuran ng kanyang ina. Ang mga mata ni Karina, na kanina'y blanko, ay ngayon ay puno ng pagkaunawa. Hindi takot kundi awa. Itinaas ng anino ang isang kamay na tila usok, itinuturo si Karina. Isang garalgal na tunog ang lumabas mula rito. Hindi isang salita, kundi isang tunog ng paghahangad. Ang tunog ng isang taong gustong makihati sa init. Ang tunog ng isang taong gustong maging buhay. Ito na ang pagsubok. Ang sandali kung saan una ang takot ay maaring manaig. Ngunit si Juliana ay hindi natakot. Tumingin siya sa anino. Diresto sa mga mata nitong walang laman. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita siya sa kanya. Hindi ka na kailangang maningil, sabi niya. Ang boses ay malumanay, kasabay ng kanyang pag-awit. Tapos na ang pagkakautang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinawag ang pangalang nalaman niya mula sa likod ng lumang litrato. Ang pangalang nakatago sa himig, ang pangalang nagpasimula ng lahat ng ito. Magpahinga ka na, Amaya. Sa pagbigkas ng pangalan, isang alon ng enerhiya ang dumaan sa buong bahay, ngunit hindi ito marahas. Ito ay malungkot. Ang anino, na kanina'y maitim na maitim, ay nagsimulang magliwanag mula sa loob. Ang hugis nito ay naging mas malinaw. Hindi na ito isang anino, kundi ang anyo ng isang batang babae na payat, may lagnat at nakasuot ng isang lumang bestida. Ang maniningil ay ang kaluluwa ng unang batang namatay sa salot noon. Ang batang hindi nailigtas ni Ramon. Ang dahilan kung bakit siya gumawa ng desperadong kasunduan. Ang galit at paniningil sa mukha ng bata ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng kalungkutan. Isang hikbi. Isang maliit, nakakadurog ng pusong hikbi ang narinig nila. Ang tunog na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o bulong na narinig nila sa mga nagdaang gabi. Sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Si Karina, na kanina pa tahimik sa likod ng kanyang ina, ay dahan-dahang humakbang pasulong. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang kanyang lumang manika. Lumapit siya sa nagilal iwanag na anyo ni Amaya. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Itinaas ni Karina ang manika at iniabot ito sa kaluluwa ng bata. Para sa'yo, bulong niya, para hindi ka na mag-isa. Tinanggap ni Amaya ang manika. Ang mga daliri nitong tila usok ay humaplos sa plastik na buhok ng laruan. At sa unang pagkakataon, isang emosyon ang nabuo sa mukha nitong gawa sa liwanag. Isang ngiti, isang ngiting malungkot, ngunit puno ng pasasalamat. Isang ngiti ng pagpapalaya. Dahan-dahan, ang anyo ni Amaya ay nagsimulang maging mga sinag ng liwanag. Parang alitap-tap, daan-daan, libo-libo. Lumipad ang mga ito paitaas, umikot sa kanilang lahat na parang isang banayad na ipo-ipo ng liwanag, bago tuluyang naglaho sa kisame, pataas, patungo sa lugar kung saan sila nararapat. Ang kasunduan ay tapos na, ang utang ay nabayaran na, hindi ng isang kaluluwa, kundi ng pag-unawa. Nang mawala na ang huling sinag ng liwanag, ang bahay ay napuno ng isang bagong uri ng katahimian. Hindi na ito mabigat o nakakatakot. Ito ay payapa.
Ang lamig ay nawala, pinalitan ng isang banayad na init. Huminga ng malalim si Juliana. Pinakakawalan ang lahat ng takot at pagod ng nakalipas na 40 araw. Niyakap niya si Karina ng mahigpit. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 buwan, naramdaman niyang muli ang kanyang anak. Ang init nito, ang tibok ng puso nito, ang pagiging buhay nito. Nang maghiwalay sila sa yakap, napatingin sila sa may pintuan. Nakatayo doon si Lolo Kenneth. Basang-basa ng luha ang kanyang mga mata. Nakatingin siya hindi sa kanila, kundi sa lugar kung saan huling naglaho si Amaya. "Patawad," sabi niya. Ang boses ay basag. "Patawad sa inyong lahat. 1 buwan ang lumipas." Ang bahay sa dulo ng kalye ay hindi na madilim. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa mga bintana. At ang mabigat at malagkit na hangin ay napalitan na ng amoy ng nilulutong adobo at ng halakhak ni Karina. Ang katahimikan ay hindi na isang banta, kundi isang biyaya. Si Juliana, bagamat may bakas pa rin ng kalungkutan sa kanyang mga mata para sa yumaong asawa, ay natuto ng ngumiti muli. Ang kanyang mga kilos ay mas magaan. Ang kanyang mga balikat ay hindi nakuba sa takot. Nahanap niya ang isang lakas sa loob niya na hindi niya alam na taglay niya. Isang lakas na kayang harapin ang mga anino. Si Eliza ay naghahanda ng umuwi. Ang kanyang misyon ay tapos na. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa bayong, nakita niya ang isang maliit na piraso ng luyang itim na naiwan sa mesa. Dinampot niya ito. Dati, ang bagay na ito ay simbolo ng panganib at kababalaghan. Ngayon, para sa kanya, ito ay isang paalala. Isang paalala ng isang panata, ng isang kaluluwang naligaw, at ng kapangyarihan ng pag-unawa. Imbes na itapon, dinala niya ito sa may bintana at maingat na inilapag sa pasimano, kung saan ito nasisikatan ng hapon. Isang tahimik na pagkilala, isang pagtanggap. Sa wakas, natagpuan na rin niya ang kapatawaran para sa kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng pagtakas sa nakaraan, kundi sa pamamagitan ng paghaharap dito. Tapos na. Ang lahat ay nasa ayos na. Sa labas, sa maliit nilang bakuran, masayang naglalaro si Karina. Hinahabol niya ang mga tutubi na lumilipad sa paligid ng mga halaman ng kanyang ina. Ang kanyang tawa ay ang musika na nagpuno sa katahimikang iniwan ng nakaraan. Palubog na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Tumigil si Juliana sa paghihiwa ng bawang para pagmasdan ang kanyang anak mula sa bintana ng kusina. Napangiti siya, ito ang premyo. Ito ang kahulugan ng lahat. Bigla, tumigil sa pagtakbo si Karina. Nakatayo lang siya sa gitna ng damuhan. Hindi gumagalaw. Tumingala siya na para bang may inaamoy sa hangin. "Mama," tawag niya. Hindi lumingon. "Bakit, anak?" Itinuro ni Karina ang wala. Ang kanyang boses ay simple, inosente, at puno ng pagtataka. "May naamoy akong bulaklak.